maghahanap tayo ng mga existed product na nandyan na binibenta ng ibang sellers. Yung gagawin na lang natin is hahanapan natin ng suppliers. Parang ganun, hindi gaano competitive. Tapos, pasok sa criteria mo. Hi everyone, we're done with process with the manual sourcing. Next will be the reverse sourcing. Okay, ito lang yung dalawang main way or commonly way to do sourcing. Actually, meron yung kanina yung tactical arbitrage, which is parang matawag ko automated generating tool, output tool, parang ganun. Kasi wala ka nang ginagawa eh. Set up ka lang filters, parang ganun. Pero ito, manual sourcing yung kanina na diniscuss ko, which is need mo pa isa-isa yung mga product. Yan. Right now, we will discuss reverse sourcing. Okay, reverse sourcing is sa general term sa way sa pag-source. Pero meron siyang mga sub, which is the store stocking. It is also a reverse sourcing and also rabbit trailing. But right now, I will discuss the store stocking, also rabbit trailing. Okay, so reverse sourcing means identifying a supplier who produces an already existing product and is fastest and easiest way to source top quality products from reputable suppliers. Okay, yung gagawin natin, maghahanap tayo ng mga existed product na nandyan na binibenta na ng ibang sellers. Tapos, bali yung gagawin na lang natin is hahanapan natin ng suppliers. Parang ganun na lang. So, which is opposite sa manual sourcing wherein punta ka pa sa source, sa supplier ka magsisimula, hahanap ka ng pair sa Amazon. Ito, meron na sa Amazon, pero sa supplier na lang yung wala. Parang ganun. Okay, first way is the store stocking. Store stocking is the process of finding Amazon online arbitrage deals by looking at what other Amazon sellers are selling. It involves identifying good product Amazon, looking at the sellers on that listing, and checking their storefront for other products that are also doing steady numbers. So, store stocking, from the word stocking, nagsustock ka ng mga store ng ibang seller, ano yung mga binibenta nila, then maghanap ka ng product doon na you think na good product, tapos pwede mong hanapan ng supplier. Ganun, parang hindi siya nagnanakaw. Ginagaya mo lang yung mga products na binibenta ng ibang seller, no, wherein siguro hindi gaano competitive, tapos pasok sa criteria. So, gagawin natin yan, kumpare yan. So, para makapag-start ka ng reverse sourcing, dapat meron kang existing product na solid talaga, which alam mo good. For example, may nag-manual source ka sa isang site na one day sale lang. So, ibig sabihin, yung lahat ng mga nagsusource doon, pati ikaw, kung possible na mahanap mo yung product yun, ibig sabihin, may ibang seller din na makakahanap doon at makakabili doon ng product. So, after 5 days or 6 days, pwede mo nang i-reverse source na yun. For example, ito, ibig sabihin ito, na-source to ng mga ibang seller bago lang. So, it means active yung seller na yun. So, may possibility din na may ibang products din siya nahanap. So, yun yung ita-target natin. So, ito yung meron siyang 24 FBA sellers. Pwede natin gawin is, click natin tong 24, or kung wala kang rev seller, dito ka, click mo tong new, tapos filter mo lang ng new para lalabas yung mga FBA seller. Yan. Then, ito yung store na nagbibenta ng worth 59.84. Ito din, si Limelight. So, ito lang, isa lang muna. Para ma-visit mo yung storefront niya, click mo lang to, ito, visit the store. Then, ito yung mga product na binibenta niya. So, kung wala kang tool, wala kang SaaS, yung gagawin mo is need mo isa-isahin yung mga product. For example, ito, copy mo lang, source mo yan. Then, hanap ka ng supplier dito sa Google. Example, ito, yan. Ito, out of stock, masyadong mahal. Ito, parang review, discontinued item, wala na din. Ito is, i-redirect, wala. Malawa is, ito. Copy, then, search mo yan. Hanap ka ng supplier. So, 26.99. So, almost okay na din kasi 37 natin siya ibebenta. Hanap pa tayo ng mas mura. Ito, 21. 21.92. Yan. 22. Kaso, kulangin pa din. Dapat at least mga 19 dapat. Pasok sa 19. So, hanap pa tayo. Ito, naka-sale. 26.99 times 0.75. Yun! Pasok siya. Kasi buy one, get 150% off. Ganun lang. So, actually, mas mabilis to kaysa pag manual source. Yun nga lang, kadalasan, madami kang na-encounter na product na madaming seller. Kasi, madaming reverse source. Kasi yun yung pinaka-easiest way. Pero kung dun ka sa hardest way, means mas maganda din yung mga product mahanap. Okay? So, kung gagamit ka naman ng SaaS, ito yung itsura ng SaaS. Okay? So, on mo yung SaaS.
mas mapapadali yung store stocking mo. Example, ito. Tapos, merong trick din yan para makahanap ka ng magandang store na store stock. Ito, yung ginagawa ko, kita nyo yung number of store. Yung bracket ko dyan is at least 50 store, 50 ratings, and maximum of 200. Hindi ako nag-open ng mga FBA seller na may more than 1K ratings kasi kadalasan mga wholesaler yon. Tapos, mas mura, matagal na sila sa Amazon, mas mura nila nabibili yung product. So, ini-skip ko yun. Yan, kagaya nito. Hanap ako ng at least ito, 50 to 250. So, Ayeza trading. Tapos, medyo madami siyang stock. Ano yan? Ayan. Check natin. Ito, kanina, nagka-copy-paste pa tayo. Hindi natin nakikita yung kipa. Dito pa lang makikita natin yung kipa. So, ito is parang pwede naman natin hanapan ng supplier. Yan. Old Spice. 30.5. Hanap tayo ito. Dapat at least makahanap tayo ng $66 kasi dalawa. So, 12. Yan. Ito, 7.97. Hindi ito aabot. Times 2 kasi dalawa. Hindi aabot. Dapat around 6. Yun. Kaso out of stock. Let's say, hindi out of stock. 4.99 times 2. Pasok sana. Hanap tayo ng iba. Ito try natin. Yan. Repack. Dapat makahanap tayo ng below 25. Dapat at least 25. Ito 14. Kaso yung size is pack of 3. 14 times. Hindi aabot. 45. Dapat around. Mura lang. Mahal din. Ito is 22.5. 20 ounce. 22 ounce. Mahirap hanapan ng supplier. Hanap tayo ng iba. Wala na siyang product. Hindi kasi ako nakapag-VPN eh. Tatay natin ito. Ang dami niyang stocks, 68. Kasi, somehow parang stable naman yung Kipa. So, ito is, yung tip ko din is dapat yung tina-target ko is dapat yung BSR dito is sa 50k above. Kasi mahirap hanapan ng pair yung mga ganitong BSR. Ito, tayo na ito. Kaso, bumagsak ng price. Ito siguro. Kaso, golf ball. Ayaw ka ng mga golf ball kasi kadalasan yung mga supplier na ibigay ko is yung mga yung product nila is used na. Kasi common sa US na naglulut sila ng mga used golf ball tapos binibenta sa online. So, ayaw kong mag-issue doon. Ano tayo ng ibang product na medyo mahal. Kasi 16 na ayaw ko. Ito, gadget. So, walang ano. Ito, masyadong malaki yung BSR. Masyadong madaming seller. Tapos, puro apparels. Ito, ang mura, 13. Tapos, bumagsak ng price. Naghanap ako ng stable product. Kagaya nito. Pwede to. Hindi naman siya gaano stable. Pero, somehow, hindi naman pabagsak yung price niyan. Sabi ko sa'yo. So, naghanap ako ng at least $8 para patapol ako dyan. $8 o 9.68? Hindi eh. Ang laki ng 9.68. $8 lang. Dapat around $8. Pasok na pasok to pag $8. Out of stock na. Nagkakaubusan na ng stock. Sa page 2. Yan. Wala pa tayo. Hindi pa tayo siniswerte dito. Hindi kagaya kanina sa pagmamanual source. Hindi. Ito. Parang okay. Napaka-stable ng price. Yan. 11.39. Amazon. Yun. 12. Kaso dapat mga around $8 lang yung price. Ano tayo? Okay, ito. Ilang ounce ba yun? 85 ounce. Yan. Buy in lots of 23. Mahala. Ito, 85 ounce din. AS85. Ito yun, tama yun. Kaso, 9.97. Kulang ba din? Ayan, ito sa 9.97. Pero pwede ko naman hanapan ng code. Kunting push na lang to. Yan. May code naman ako. Kaso, walang coupon. Coupon. Saving. Sige, karalan ko yun. Pa tayo ng mga supplier. Konti na lang yan. Around, ito na. 38 ounce lang. Okay, ano pa tayo? Sige, extend pa tayo ng ilang minutes pa. Ito siguro ito. Try natin ito. So, ang daming seller. Pero tayo na lang natin. Baka meron tayo mag-pair. Yun, 12.99 or 13. Kaso kulang pa rin. Pero almost na yan. Hindi na lang yan. Yan, ganun lang. So, in 1 hour possible, kung mas mabilis ka sa akin, tapos meron ka na check margin, meron ka na check 100 products or 200 products in 1 hour, possible siguro sa 200 na yan is meron ka isa or dalawang product na good na yan. Parang pabilisan na lang. So, ganun lang. Ang concept niya lang is, nahanap ka ng good product sa Amazon. Tapos, once you think na good na yon, pasok sa criteria. Yung problema mo na lang is maghanap ng supplier para doon sa product na yon, just to make
sure dapat yung supplier is legit kasi may mga website na hindi legit na minsan pinibigyan ka ng masyadong murang product which is too good to be true na kadalasan. So, need mo pa i-verify if legit yan. While sa manual sourcing naman is magsisimula ka sa mga website na alam mo talaga na legit na website, then dun ka maghahanap ng product, then i-match mo sa Amazon, okay? And that's it, and thank you.